Ang isa ay dapat lumapit sa isang gurong espiritual. Morning Box, 1970. Hindi kami gumagawa ng sariling pananaliksik o nagsasabi ng mga bagay na mula sa amin lamang. Tinatanggap lamang namin ang mga utos na ibinibigay ng mga dakilang acharya o espiritual na guro. Acharyo Pasanam, ito ang proseso ng sistemang Vedic. Pag-uusap sa silid, Disyembre 12, 1970. Prabhupada, ang mga Kristiyano ay nagsasabi sino mang hindi naniniwala sa Biblia ay mga pagano, ganyan din sa lahat ng dako. Katulad nito, sinabi ni Chaitanya Mahaprabhu, ang sino mang hindi kumikilala sa Veda ay tinatawag na nastika o hindi naniniwala. Ibinibigay niya ang kahulugan sapagkat kailangan nating sumunod sa mga dakilang personalidad, sa mga dakilang acharya. Iyan ang aming proseso. Hindi kami gumagawa ng sariling pananaliksik o sariling pahayag. Tinatanggap lamang namin ang mga kautusan ng mga dakilang acharya. Acharyo Pasanam, ang paggalang at sumunod sa guro. Iyan ang proseso ng sisteming Vedic. Ang isa ay dapat lumapit sa isang espiritual na guro at matuto mula sa kanya. Kaya anuman ang sabihin ng espiritual na guro ay tinatanggap bilang totoo. Sadhu, Guru, Sastra, Vakya. Ang tunay na ebidensya ay dapat nakasaad sa banal na kasulatan. Ipinapaliwanag ng espiritual na guro o mga banal na tao, iyon ang tunay na patunay. Ang guro ay inilalarawan na kasinggalang ng kataas-taasang persona ng Diyos. Sa Srimad Bhagavatam 11:17-27, sinabi mismo ng kataas-taasang Diyos, ang acharya ay dapat ituring na ako mismo. At sa Bhagavad Gita, sinasabi rin, Acharya Pasanam, ang pagsamba at paggalang sa acharya. Kaya kinakailangan nating tanggapin ang kaalaman sa pamamagitan ng disciplic succession ng mga acharya o guru. Ipinapaliwanag din ito sa Bhagavad Gita 4:2. Ang kaalamang ito ay nauunawaan ng Rajarsi, mga hari na mga banal din. Hindi iyon mga hari na tulad ng mga magnanakaw na nangingikil lamang ng buwis at pinapabayaan ang mamamayan sa kapahamakan. Hindi iyan tunay na pamahalaan. Ang tungkulin ng pamahalaan ay maging Krishna conscious. May kamalayan kay Krishna o sa Diyos. Kahit Krishna o Diyos ang gamitin, pareho lang. Ang pamahalaan ay dapat may pananagutan na gawin ang lahat ng tao na may kamalayan sa Diyos. Ngunit kung ang gobyerno ang nagsasabi, walang pakialam kung mapunta sila sa impyerno, basta't makakolekta tayo ng buwis at tayo'y magpakasaya. Ito ay isang napakabangungot na kalagayan. Ang acharya ay nangangahulugang isang taong natuto mula sa mga sastra, mga autorisadong kasulatan tulad ng Veda. Kaya nga inirerekomenda sa Bhagavad Gita ang Acharya Pasanam kung nais mo magkaroon ng tunay na kaalaman. Hare Krishna, Kailangan dapat kang kumuha nito mula sa mga acharya at sa acharya parampara o linya ng mga guro. Doon lamang magkakaroon ng tunay na karunungan, kung hindi ito ay kamangmangan. Ang espiritual na kaalaman ay nangangahulugan ng pagiging may kamalayan kay Krishna o Krishna conscious. Iyan ang buod ng lahat. Mauunawaan kung sino si Krishna, hindi ang gumagawa ng sariling haka-haka na si Krishna ay ganito o ganyan. Hindi. Dapat ay kung ano ang sinabi ni Krishna at kung ano ang sinabi ng sastra tungkol sa kanya. Iyon ang dapat unawain. Kaya't sadhu, sastra, guru, vakya. Ang tunay na kaalaman ay dapat tinatanggap sa pamamagitan ng mga banal o sadhu.
ng kasulatan o sastra at ng guro. Lahat ng kilalang acharya, sina Sankaracharya, Ramanuja Acharya, Madhava Acharya, Nimbarka, Vishnu Swami, at si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay tinatanggap si Krishna bilang kataas-taasang persona ng Diyos. Ang acharya ay yaong nakatanggap ng kaalaman mula sa sastra, at sa ganitong paraan makakamtan mo lamang ang tunay na kaalaman kung ito ay mula sa acharya o sa linya ng mga acharya. Kung hindi, mananatili itong kamangmangan.